galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ika nga ng marami, a dog is a man's best friend. Yan ay dahil hindi lang sa kulit o comfort na naibibigay ng mga alagang hayop, bagkus sila rin ay marunong na makiramdam, gaya ng pag-aabang sa tuwing umuwi ang kanilang mga amo, gamit ang kanilang tinatawag na instinct. Ayon kasi sa mga eksperto, bukod sa 5 pandama na mayroon ng aso, tulad ng paningin, pangamoy, pandama, pandinig at panlasa, tulad din ng sa mga tao, ay maaaring mayroon din silang tinatawag na sixth sense. Ayon kay Dr. Malcolm Weir ng VCA Animal Hospital, bagamat walang malinaw na paliwanag sa pagkakaroon ng ika-6 na pandama ang mga aso, may mga anecdote naman ang nagsasabi na ito ay nagmumula sa kanilang instinct o increased sensitivity, kung kaya basta-basta na lamang silang lumalapit kapag nakakaramdam ng lungkot o kasiyahan ng kanilang fur parents. Dagdag pa ni Dr. Malcolm, may mga senses din na mayroon ng mga aso na mas malakas kaysa sa mga tao, gaya na lamang sa pang-amoy. Base kasi sa pag-aaral, mas malakas raw umano ng 10,000 beses kumpara sa smell range ng isang tao. Gayun din sa pandinig na mataas na sound frequencies ang kayang marinig ng aso, kung kaya't minsan nararamdaman din ng mga ito na may paparating na malakas na ulan o sama ng panahon. Kaya naman muling paalala ng mga eksperto, mas mahalin natin ang ating mga alagang aso dahil your dog knows you. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. La Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 17 minuto na. Makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo. Sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Martes, sa 27 na sa buwan ng Enero taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. 2 verified impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos nirefer na sa House Committee on Justice. Death toll sa paglubog ng ferry sa Basinan, 24 na. Department of Interior and Local Government Secretary John B. Cremolio nagparamdam sa 2028 elections, pagtakbo sa mataas na posisyon pinag-iisipan. Pagsuspinde sa pag-i-issue ng letters of authority, inalis na ng BIR. Napaulat na Pinoy na napatay sa bakbakan sa Ukraine, inaalam na ng Department of Foreign Affairs. 2 pang mamahaling sasakyan na iniuugnay kay Zaldico natagpuan sa Albay. Pinuno ng FDA, ginisa naman sa Senado dahil sa ilegal na pagbebenta ng gamot online. At dahil sa selos, ginang sinaksak ng mister patay sa Davao City. Magandang hapon, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan ni Miss O, Miss Karen Oyong, ako si Josa Cruzat. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, isasalang na sa House Committee on Justice ang 2 impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Sa initial na hearing ng komite, sinabi ni Batangas Congressman Jerbil Luistro, chairman ng komite na siya at ang mga miyembro ng komite muna ang magpupulong. Ayon kay Luistro, wala muna silang iimbitahan na mga resource person dahil kailangan munang pagpasyahan kung may sufficiency in form and in substance. Itatrato umano ng komite ang dalawang impeachment complaint na patas, kaya makabubuting iwasan ang mga pahayag ng ilang mababatas dahil maaga pa para pangunahan ang nilalaman ng dalawang impeachment complaints. Narito si Luistro. Well, with all due respect to Speaker Bonji D, no, I am expecting the entire Justice Committee to act with utmost independence and impartiality. So, regardless of the pronouncement of Speaker Bonji D, the members of the House are expected to evaluate, assess, and hear the impeachment complaint with utmost independence and impartiality. The first 3 hearings po next. Samantala, naniniwala ang Malacanang na tama ang ginawa ni House Majority Leader Sandro Marcos na mag-inhibit bilang chairman ng House Committee on Rules sa anumang talakayan, deliberasyon at proceedings sa impeachment complaint laban sa ama niyang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang naging hakbang ni Marcos ay tanda ng pagiging statesman at nagpapakita umano ng kanyang pagkatao at pagiging disente. Nilinaw ng palasyo na walang kinalaman ng Pangulo sa desisyong ito ng kanyang anak. Sabi ni Castro, hindi nakikialam si Pangulong Marcos sa anumang aksyon ni Congressman Sandro Marcos dahil batid nitong kailangang tumupad ng kanyang anak sa mandato. At bilang lingkod bayan, alam umano nito ang mga sinasabi ng batas at kung ano ang nararapat gawin. Pakinggan po natin si Yusek Castro. The act of Congressman Sandro Marcos inhibiting himself voluntarily from this issue, especially regarding the impeachment complaint filed against his own father. It is a hallmark of a statesman. It shows his character, it shows his decency, and we believe that it is the right thing to do. Samantala, sa iba pang mga balita, nagpadala na ang Philippine Coast Guard ng technical diver sa Basilan kung saan lumubog ang barkong may sakay na higit sa 300 katao. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Gaban, 6 ang inaasahang darating ngayong araw habang 10 na mga technical divers ang darating bukas. Sa pinakahuling datos ng PCG, 10 katao pa ang nawawala na kinabibilangan ng kapitan ng barko, 8 tripulante at 1 Coast Guard Marshal. Samantala, 24 na ang kumpirmadong namatay habang 316 naman ang nailigtas. Binigyang diin naman ni Gaba na bukas sila sa lahat ng posibilidad na kung ano ang rason ng paglubog sa ng barko. Narito ang kanyang tinig. Ang focus po natin ngayon, basta tao i-rescue natin. Yung the finer details po will come as we proceed po sa process na ito. Sa Philippine Coast Guard, ang pinakamahalaga po ngayon ay yung buhay. The other details will be determined through the conduct of investigation which will come eventually. Samantala, nag-deploy na ng mga oil spill boom at oil dispersant ang Philippine Coast Guard sa katubigan ng Baluk-Baluk Island sa Basilan kung saan lumubog ang MV Tricia Kirsten 3. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan, hindi nila pinangangambahang magdudulot ng oil spill ang paglubog ng barko. Ito ay sa kabila ng naobserbahang oil sheen sa paligid ng pinaglubugan ng barko na may kargang 25,000 liters ng diesel. Sabi pa ni Gavan, mabilis mag-dissipate o mag-evaporate ang diesel sa tubig dahil ito ay itinuturing na light oil. Sa ngayon, prioridad niya ng otoridad ang pagsasagawa ng search and rescue operation sa mga nawawala pang sakay ng barko. Pakinggan po natin si Gavan. Based sa ating aerial survey kahapon, it's only oil sheen, yung napakanipis, yung parang nagpatak ka ng mantika sa tubig, yung discoloration na yan. Yun po yung nakita kahapon. So sa ngayon, wala pa po tayong dapat ikabahan. We cannot say conclusively na wala. It should be subjected to a more thorough scientific investigation. But kung by plain view, normally yung oil nasa surface lang naman ang tubig.
Balansyado. 25 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon sa iba pang mga balita. Pinag-iisipan na ni DILG Secretary John Vic Remulla ang posibilidad na tumakbo para sa mas mataas na posisyon sa gobyerno. Sa panayam sa programang 2x2, sinabi ng kalihim na palaisipan na ito sa kanya pero wala pa naman siyang check na desisyon tungkol dito. Narito si Remulla. Maraming factor pa yan. Number one, kung tatanggapin ng mga tao ang aking mga idea para sa mga darating na panahon, kung ano kailangan gawin para sa bansa, o ko ba ang tamang tao, nasa tao yan eh, kung tanggap nila ako, hindi. Pero as far as I'm concerned, alam ko na ang kailangan gawin para sa bansa, alam ko dapat sinong kasama ko, alam ko kung sino dapat tanggalin. Na, marami na ako napag-aralan habang sa DILG. Pero sa kaning kinabukasan, yung ngayon muna. Samantala, pinabulaanan naman ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pahayag ni Congressman Leandro Leviste na nasa ilalim na ng de facto martial law ang bansa. Sa panayam sa programang 2x2 sa DZRH, sinabi ni Remulla na nasa isip lamang iyon ng mambabatas. Ayon kay Remulla, kaya lamang ito nasabi ni Leviste ay dahil sa tingin niya ay napag-iinitan siya tuwing nagsasalita. Unang naglabas ng isang video si Leviste sa kanyang Facebook account na ramdam na ang de facto martial law sa Pilipinas. Ito anya ay dahil marami ang nanahimik na lamang dahil sa takot na makasuhan kapag nagsalita laban sa gobyerno. Pakinggan at panoorin po natin ang panayam kay SILG John Vic Remulla. Hindi na. Araw-araw, libo-libong troll lang lumalabas laban kay Presidente. Hindi ba namin pinapansin, di ba? So, hindi de facto martial law. Pwede bang ganun? Tingin siya nagsasalita, tingin niya kasi na pinag-iinitan siya. So, para sa, it is in his own mind. Balansyado. 27 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, inaalam na ng Department of Foreign Affairs kung may katotohanan ng report na isang Pinoy ang nasawi sa bakbakan sa Ukraine. Batay sa impormasyon, kabilang ang Pilipino sa mga na-recruit ng Russian forces para lumusob sa karibal na bansa. Kinilala lamang ang Pinoy sa pangalan na John Patrick na ipinadala sa Ukraine bilang bahagi ng Russian assault team. Ayon sa report ng Euromaidan Press, naiwan sa war zone ang Pinoy na sugatan hanggang sa bawian ng buhay. Bukod sa armas at mga bala na bawi mula sa pag-iingat ng biktima, ang isang maliit na papel kung saan nakasulat ang phone number at ang kanyang unit, gayon din ang pangalan ng kanyang commander. Sinabi ni DFA spokesperson Angelica Escalona na sa tulong ng Russian Embassy, magsasagawa na ng verifikasyon ang ahensya tungkol sa nabanggit na report. Inalis na ng Bureau of Internal Revenue ang suspensyon sa pag-i-issue ng Letters of Authority. Gayunpaman na tiniyak ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na nagtakda ng reforma ang ahensya upang maiwasan ang pag-abuso sa pagsisilbi ng LOA o audit procedure sa mga kumpanya o negosyo. Ayon kay Mendoza, habang nakasuspende ang pag-i-issue ng LOA, bumalangkas ng mga hakbang ang Technical Working Group na may layuning maibsan ang naturang pangamba. Kabilang sa rekomendasyon ng grupo ang pagpapatupad ng Single Instance Audit Framework na ang ibig sabihin ay isang liham na lamang ang ipadadala sa taxpayer kada taon. Bukod dito, magiging limitado na lamang ang audit authority sa regional offices, gayon din sa large taxpayer service, habang bubuwagin na ang VAT audit section at VAT audit teams. Samantala, naka-alerto naman ang ilang mga paliparan at health officials sa Asia bunsod ng bagong deadly virus mula sa bansang India. Nagpatupad na ng COVID-era restrictions ang ilang paliparan para matiyak na hindi makapapasok ang nakamamatay na Nipah virus na dala ng paniki na kayang maka-infect ng mga baboy at tao. Kaugnay nito, nakapagtala na ng 5 kaso ng Nipah virus sa West Bengal region ng India. Ayon sa World Health Organization o WHO, ang deadly virus na wala pang natuklas ang gamot ay maaaring kumalat sa tao at merong fatality rate na mula 40 hanggang 75% at may komplikasyon tulad ng respiratory failure at brain swelling. Nasa 100 katao na ang naka-quarantine sa West Bengal, India matapos na matukoy ang virus sa isang ospital at kabilang sa nagpositibo ay doktor, nurse at staff member. Bukod naman sa India, nagpatupad na ng mahigpit na health screening sa major airports ang Thailand para sa mga pasahero mula sa Bengal.
Spotted sa Albay ang dalawang luxury vehicles na iniuugnay kay dating Congressman Elizalde Zaldico. Ayon sa Highway Patrol Group o HPG, 2 linggo na ang nakalipas ng mamataan sa Region 5, partikular sa Albay ang isang Toyota Fortuner at isang Cadillac na konektado kay Ko. Sa kabuuan, 24 luxury vehicles ang iniimbestigahan ng mga otoridad na may kaugnayan kay Ko, kung saan 8 pa rito ang patuloy na hinahanap. Una na naglabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban kay Ko at iba pa, kabilang ang ilang DPWH officials at mga opisyal ng SunWest Corporation kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. 30 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na ang unang bugso ng mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Josa Cruzat at Henry Uri. Balansyado.